Kaya, kung nanonood ka, sorry. Totoo. Sorry. Sorry talaga. Sa Ebanghelyo sa araw na ito, ang diretsyong nagsabi sa akin, Father, sablay yung ginawa mo. Mali yung ginawa ko. Father, ano nga ba yung ginawa mo? Ito na. Alam kong inip na inip ka na. Chismosa. Kahapon, unfortunately, ay may nagawa ako na hanggang kanina gumugulo sa isip ko. Gumugulo kasi tinatanong ko, wala pa kahapon ang sarili ko, mali nga ba ako? Actually, nagtanong pa ako sa ibang mga tao. Hanggang sa mabasa ko nga po ang Ebanghelyo sa araw na ito. Kung saan parang ang Panginoon na mismo ang nagsabi sa akin, Oh, Father Fidel, sablay, mali yung ginawa mo. Kaya naman, ito na ang gagawin kong humilya ko para na rin makahingi ng tawad sa mga naapektuhan ng ginawa ko. At sana may matutunan tayo. Bago yan, narinig po natin sa ating binasang Ebanghelyo ang pag-call ni Kristo ng atensyon ni Judas Iscariote na magkakanulo sa kanya. Dahil minasama nito ang ginawa ni Maria, nang si Maria ay gumamit ng mamahaling pabango sa paghuhugas sa mga paa ni Kristo. Para kay Judas, hindi tama. Dapat pinagbili na lang ang pabango yan, kay mahal yan. At ibinigay sa mga mahirap ang pinagbilhan. Ay punto nga naman. Buti na lamang at sinabi na dito ni San Juan kung ano ang tunay na dahilan. At yan ay dahil si Judas ay corrupt. Hindi dahil sa siya'y may malasakit para sa mga mahirap. Siya kasi ang ingat yaman at kumukupit siya sa kaban. And Jesus knows that because Jesus can read man's heart. Alam niya yon. Basang-basa niya kay Judas yon. Pero pansinin po ninyo, hindi ito sinabi ni Kristo kay Judas ng diretsyo. Bagamat kung ako nasa kalagayan niya, maiinis ako sa Judas na ito. Bakit? Isipin nga po ninyo, of all people, si Kristo pa ba ang mawawala ng malasakit sa mga mahirap? Siya nga itong laging kasama at nagtatanggol, nagsasalita para sa mga mahirap. At siya nga mismo ito, si Kristo nga mismo, ang literal na ipinanganak at namatay na mahirap. Pinili niyang maging mahirap. May preference siya para sa mahirap. Nang ipanganak, nang hiram lamang ng pagsisilangan sa hayop pa. Nang mamatay, nang hiram din ang paglilibingan sa tao pa. Siya ang may-ari ng mundong ito. Siya ang lumikha dito. Tapos, sesermonan siya ngayon ni Judas tungkol sa mahirap of all people. Si Kristo pang sesermonan mo? And of all people, ikaw pang si Judas na corrupt ang magsasabi nito kay Kristo, gayong alam naman tungkol sa iyo ni Kristo ang lahat. And so imagine kung ikaw ang nasa katayuan ni Kristo. Di ba very tempting na magsalita ka at sabihin mo kay Judas yung pagkakamali niya para mas ma-emphasize sa mga taong nasa paligid nyo na tama ka at mali siya. Para mas umangat ka at mas bumaba siya. Pero hindi yun ginawa ni Jesus. At ito ang isang detalye sa Ebanghelyo sa araw na ito. Ang diretsyong nagsabi sa akin, Father, sablay yung ginawa mo. Mali yung ginawa ko. Father, ano nga ba yung ginawa mo? Ito na. Alam kong inip na inip ka na. Chismosa. Joke. Kasi kahapon, linggo. Ito muna ang sitwasyon ha. Alam niyo ang buhay ko pag linggo, sa umaga. Sa umaga pa lang ang pag-usapan natin, ha? Lalo pat umaga naman nangyari ito pagkatapos ng huling misa ko ng umaga. Pag sinabi ko pong pagkatapos ng huling misa ko ng umaga, so far, 8 hours na ako nakatayo. More than 8 hours. Ang upo ko lang, second reading. Madalas hindi pa kapag maikli lang ang second reading. Nakikita nyo naman yan, lahat ka nagsisimba dito, di ba? Lagari ako. Sa dami ng nagsisimba, sa dami ng dapat kausapin, at sa dami ng mga nagpapabless ng sasakyan. So, 8 hours kang nakatayo. Hindi ka pa nag-aalmusal. Hindi ka pa rin nanananghalian. Tanghali na eh. Tapos, ang dami mong kausapin, ang daming magpapapicture. Ang init pa sa labas. Ito.
Pagkatapos kong mag-bless ng mga sasakyan sa labas, after my last mass, na nakatayo na ako ng more than 8 hours, nakiusap yung mga nagpa-bless, Father, picture naman. Of course, wala tayong hinihindian. Pinapaunlakan natin ang lahat ng yan. So habang hindi pa ako natatapos sa mga nagpapapicture ng mga nagpa-bless ng sasakyan, may sumisingit ng iba. Sa mga nakakapansin, inuuna po talaga natin yung mga nagpa-bless ng sasakyan para umalis na sila. Para lumuwag-luwag na yung daan natin dyan. At pagkatapos naman nun, in-entertain ko naman yung mga hindi nagpa-bless ng sasakyan. Alam niyo yan. Di ba? So dapat ganon. May sumisingit na. At very insistent talaga. Makulit siya. Paminsan-minsan, may pasisingitin tayo pag matanda, pag sobrang bata, madadapurak, pagbuntis. At kahit kung minsan, in random, sige. Pero ina-avoid natin yon hanggat maaari. Bakit? Pag pinagbigyan mo ang isang sumingit, dadagsain ka na. Kaya yung mga nagpapabless ng sasakyan, maiinip na. So crowded lang talaga. Congested lang talaga. So that's it. Insistent. Nagpupumilit. Makulit. Eto na. Narinig ko, sabi ni Edwin, yung kasama natin dito, na nag-guide sa mga nagpapabless. Wait lang po, mamaya po. After, 2 sasakyan na lang naman eh. Wait lang po. Unahin po muna natin yung nagpapabless ng motor. Ang sabi ba naman, mas mahalaga pa ba ang motor kaysa tao? Hindi naman ako nagpapapicture kasama ng motor eh. Nagpapapicture ako kasama nung nagpabless ng motor. Kaya hindi ako nakapag-pigil. Nasabihan ko, ang harsh-harsh mo. Sabi niya sa akin, galing pa po kasi kami ng malayo. Parang Cavite pa yata eh. Alam niyo na sabi ko, kahit pa po kayo galing ng Mars, may nauna po kasi sa inyo. Pero honestly, alam niya kung siya'y nanonood, alam niya na ganyan yung boses ko. Very light. Nakangiti pa. Pero busit na ako. At kinuha ko yung camera niya. Ako pa ang humawak, nag-selfie kami ng kasama niya. Pinagbigyan ko siya. Kaya lang, ngayon ko napag-isipan, mali pa rin yung ginawa ko. Kahit nasa sa tama ako, kasi dapat hindi na ako nagsalita. Baka lang kahit di ko intensyon, siya ay napahiya. Kaya, kung nanonood ka, sorry. Totoo. Sorry. Sorry talaga. At sa mga nakarinig, mali po yung ginawa ko. Huwag niyo akong gagayahin to. Sa mga chismosa, dapat may matutunan tayo doon. Kung natatandaan nyo rin kahapon sa Ebanghelyo tungkol sa pasyon ng Panginoon, yung pasyon ay tungkol kay Kristo. Pero napansin nyo ba na nagsalita si Kristo? Konti lang. 1 beses lang. 2 beses lang. Yun lang. Sa hinaba-haba ng pasyon, 2 beses lang. At hindi para ipagtanggol ang sarili niya. Hindi para sabihin sa iba, mali kayo. Tama ako talaga. Gayong sa lahat ng karakter, siya ang may pinakakarapatang magsalita. Dahil siya ang nasa tama. May pwede siyang sabihin kay Pilato. May pwede siyang sabihin sa mga saserdote. May pwede siyang sabihin against sa mga tao na ginawa niya ng kabutihan, pero ang ginaganti sa kanya ay kasamaan na pawang ang batayan ay inggit lamang o frustration, disappointment lamang na hindi nasunod ang kanilang kagustuhan. Pero tahimik lang. Sana napansin niyo yan. Sa palagay ko, sinasabi sa atin ng Panginoon sa pagkakataong yan, hindi sa lahat ng pagkakataon dapat kang magsalita. Kahit nasa tama ka pa. Kasi iisipin mo rin, nasa tama ka nga, pero kapag sinabi mo ba, makatutulong ba? Tama, nasa tama ka, pero kung sasabihin mo ba, mas makapagmamahal ka. Kasi kung sa halip na makatulong, makagugulo pa, at kung sa halip na magmahal ka, tataas mo lang ang sarili mo at mas ibababa mo lang yung iba, wag na. Tumahimik ka na lang. Pero hindi kaduwagan yan. Dahil kakaunti lang ang gusto at nakakayang gumawa niyan. Marami, rat-rat agad, text agad, post agad. Hindi kaduwagan yan dahil ang Panginoong makapangyarihan at pinakamatapang ang siyang nagbibigay sa atin ng halimbawa na yan. After all, hindi mo na kinakailangan magsalita, lalo pat sa mata ng Diyos at sa mga tao, kahit konti lang ito, na mga tunay na nakakakilala sa iyo, alam
na ikaw ay nasa tama, ikaw ay nasa totoo. Hindi mo na kinakailangan kumbinsihin ang buong mundo. Again, huwag matakot at huwag maduwag na manatili sa katahimikan. Sapagkat ang katotohanan makapangyarihan. Hindi mo kinakailangang ipagtanggol ang katotohanan. Ipagtatanggol ng katotohanan ang sarili niya. Kaya nga walang lihim na hindi nabubunyag. Kusayang mabubunyag sapagkat ang kabutihan at katotohanan ay katangian ng Diyos. Kesa naman magsalita ka na makagugulo ka lang. Kesa naman magsalita ka na makasisira ka lang. Tumahimik ka na lang. Dahil kung magsasalita ka pa, baka sa halip na nasa tama ka na, maging mali ka pa. Yun naman ang gagawin ng demonyo kapag nasa tama ang tao. Sige, text mo. Sige, sabihan mo, ipahiya mo. Upang mula sa pagiging tama, mapunta sa pagkakamali ang tao. Huwag sana tayong pahulog sa tukso na ito. Amen.